Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nako, ito mga kababayan, diretso na tayo sa ating pag-uusapan. Yan po, yan. Ayan po nasa ating screen. Yan po ay pinost ng isang Lakay Regan Bulletin. Alam ko ito si Lakay, ano to eh. Maka Marcos ito eh. O, Maka Marcos. At pinost na itong litrato. Ayan mga kababayan. Sino-sino ba yung mga nandito sa screen? Ayan, makikita natin dyan sa litrato yung mga DDS vloggers. Ayan, mga DDS vloggers. At ayan, ang mga kilala ko lang dito, ito si Coach Oli, si Boss Dada, si Banatbay, si Bisdak. The rest, hindi ko alam kung tama ba ako, BMR ba yung iba rito. Hindi ko alam eh. Pero ito mga kababayan, ito mga vloggers na nakikita ninyo, ay mga nakasama namin sa kampanya, nung kami ay nangampanya para kay Isko Moreno. Kasi di ba wala namang tumakbong di tumakbo si Duterte bilang presidente. So ang ginawa nila, sumuporta sila kay Isko bilang presidente, pero ang vice president nila si Sara Duterte pa rin. So kami naman, yung talagang purong Isko niyan, sinuporta namin si Isko Moreno at siyempre aming vice president ay si Doc Willie Ong. So nangyari nung pumasok ito sa kampo ni Isko, nahati po ang boto. Nabawasan ang boto ni Doc Willie Ong, napunta kay Sara Duterte, yung mga Iskonians. Ewan ko lang kung ibang Iskonians si bumoto kay Sara Duterte. Pero ako kasi mas pinili ko si Doc Willie Ong kasi sa tingin ko mas maraming magagawa sana si Doc Willie Ong kung siya naging vice president, pero wala eh. Sabi nga nung iba ano raw na magic. Sabi ng iba lang kanya-kanyang opinion yan eh. So ayan mga kababayan yung litrato na ipinost. At ito yung caption nagsama-sama na ang mga sabay blanco mga kababayan. Nagsama-sama na ang mga blank. So ito, dito sa litrato, yung mga vloggers, mga DDS vloggers. At syempre kapag may DDS, nandiyan po si dating Pangulong Duterte. Kung may DDS, syempre may PRRD. Yan. At pag may PRRD, merong PACU. Ayan, baka sabihin niya, minumura ko na naman. Hindi po yung PACU po kasi ibig sabihin yan, Pastor Apollo Siki Buloy. Kaya yan, kaya PACU. Siya po naglagay niya sa t-shirt. Naglagay niya po sa t-shirt niya yan. So, pero nung pangalawang laro nila sa basketball, itinanggal na yung P, mga kababayan, kasi napansin niya siguro parang mali. Parang namumura ako dahil PACU. So, tinanggal niya na yung P, ginawa niya lang ACQ, yun doon sa uniforme niya sa basketball na kung saan, mga kababayan, record breaking. Tinalo pa si Kobe Bryant at si Michael Jordan. Naka-score ito ng mahigit 100 puntos. Grabe. Paano hindi makaka-score? Siya lang naman tira ng tira. Saka hindi, ito in fairness to Pacquiao kay Buloy, kahit na maiwan ka kung di ka naman shooter, hindi ka makaka-score ng ganong kataas, di ba? Kaya talagang shooter ito. Kahit gabi mga kababayan, shooter pa rin eh. Di ba? Sa sobrang shooter yan nakakasuhan ng Amerika. At ito ngayon si Kibuloy ang most wanted diyan po sa FBI diyan sa sa Amerika. At pagdating dito sa Pilipinas, ito kinasuhan na ba o kakasuhan pa lang ng DOJ dahil sa child abuse at human trafficking. So mabigat itong kaso kay Kibuloy, kaya naman ito nagsama-sama na ang mga bahala na po kayo magduktong kung ano po yung gusto nyong iduktong diyan sa nagsama-sama na ang mga ito mga kababayan,
Dito titingnan ko yung ano, titingnan ko yung mga comment para malaman natin kung ano yung idinuktong ng ating mga kababayan. Ah, ito. Kita niyo naman po sa screen, di ba? Dito po sa bandang kanan, yan po yung ano, comment. O sabi nung isa, ituloy mo lakay, anong mga ano? Binihitin kasi nila kay nila kay Regan O nagsama-sama na ang mga blank. Ito sabi nung isa, nagsama-sama na ang mga rebels. Nako. Ayan, sigurado marami naman magre-react ng mga DDS dito sa video natin. Meron kasi mga nagre-react, sinasabi, BMT, idol kita, pero pagdating sa politika, magkaiba tayo ng pananaw. Sinabi ko naman na dati pa yan, di ba? Hindi naman po sa lahat ng oras, pare-pares tayo ng pananaw. Minsan sa politika, magkaiba tayo, pero sa ibang bagay, magkapares tayo. So, dapat, maggalangan lang po tayo. Di ba? Kanya-kanya tayong paniniwala. So, ganito gawin natin. Halimbawa, magkakaiba paniniwala natin, magpaliwanagan na lang tayo. Hindi yung magbabastusan tayo, magpepersonalan tayo, hindi po dapat ganun. Dapat, halimbawa, hindi ako Maka Duterte, halimbawa lang, tas kayo Maka Duterte. Then, ipaliwanag nyo sa akin bakit gusto nyo si Duterte. At malay nyo, mali yung pananaw ko at ma-realize ko na tama kayo, di baka pwede akong kumampi kay Duterte. O halimbawa naman, ako ay kampi kay Bongbong Marcos. Hindi kontra ako kay Bongbong Marcos, pero ikaw ay talagang todo hanga dito kay Presidente Marcos, ipaliwanag mo sa akin para at least ma-realize ko na kung bakit mo pinaglalaban si Marcos at kung nakita ko naman na tama ka, magkakampi na tayo. Ganun lang po yun mga kababayan. Huwag yung personalan na titirahin mo yung personality ko, naman babanatan ko personal. So hindi maganda yun. Dapat galangan po tayo ng ating sarili-sariling opinyon. Katulad po nito, ng mga kababayan, yung iba, ang tawag dito sa grupong ito ay mga rebelde. Mga rebels na. Ito pa mga kababayan, nasabi rito, nagsama-sama na ang mga takot sa batas. Ayan, hindi ako nagsabi niyan. Ayan po yung nakasulat dyan sa comment section. Sabi pa rito, nagsama-sama ang mga bangag. Ayan lang binabasa ko yan, malinaw na malinaw Malinaw na malinaw po yan, hindi po nanggagaling sa akin to, base lang po dito sa sinasabi ng ating mga kababayan na nagsama-sama na ang mga bayarang vloggers. Ayan. Binabasa ko lang mga kababayan huwag po kayo magagalit sa akin, sinishare ko lang sa inyo itong pinost ni Lakay Regan Bulletin. Nagsama-sama na ang mga diputadong nilalang. Ayan mga kababayan. So, sinasabi ng iba, pero sinasabi ng iba, nagsama-sama na ang mga bayani, ang tagapagtanggol ng anak ng Diyos. Ayan. Ano raw to? Itong litratong ito pakita. Ayan, ano sabi? #DD_shits. Laging maniniwala kahit walang basehang nakita. Yan guys, binabasa ko lang Hindi ako gumawa nito. Base lang ito dito sa comment. Mga raw yan, mga #DD yan. Laging maniniwala kahit walang basehang makita. Ayan daw ang mga proud DDS. Wear your pride. Ayan mga kababayan, yung kumakalat ko na litrato. Ni Pastor Apollo Sikbuloy kasama sa PRRD at etong mga vloggers. Ilan dyan kilala natin, iba hindi ko na matandaan Pero kilala ko rin yan, hindi ko lang matandaan yung mga pangalan. Eto, yung iba nga dyan, tinitira ko Kasi wala daw akong utang loob kay Isko. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, alam ko, wala akong ginagawang masama at basta hindi naman nila alam ang totoo di ba? So ayan mga kababayan na-share ko lang sa inyo. Kayo na po ang magduktong, Magduktong po. Ang title po ng aking video, nagsama-sama na ang mga, bahala po kayong magduktong. Meron nagsabi, mga rebelde. May nagsabi, mga takot sa batas. May nagsabi, mga bangag. May nagsabi naman, mga bayarang vloggers.
At meron naman nagsabi mga bayani daw, ito mga ito na talagang tumatayo para sa anak ng Diyos. Kay Pacquiao mga kababayan. Alright, so, nako, yun lang po mga kababayan. Muli, kayo na po ang magduktong kung anong nais yung ilagay na duktong dyan sa ating titulo ng ating video. Kita-kita naman po, nagsama-sama yung mga nasa litratong yan. At bahala na po kayo magduktong ha. Nagsama-sama ang mga blank. Ginagalang ko po kung ano yung duduktong ninyo. At sana po walang mangyaring tampuhan. Maggalangan na lang po tayo ng opinion mga kababayan para masaya ang mundo. Kahit magulo ang Pilipinas. Dahil kanya-kanyang grupo, imbis na magtulungan, wala, nagsisiraan. Well, anyway, yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.